Pangarap na handangan ng isang bata sa kanyang kaarawan ng niluto ko dito sa akin Dream Kitchen at samahan nyo nga ako natuparin niya yung kanyang birthday wish. Nung nakaraang araw nga na may pinuntahan nga kaming isang lugar kung saan ko nga pinamigay nga yung mga niluto ko dito sa akin Dream Kitchen, ay meron nga akong nalaman. May nalaman nga kasi ako na isang bata nga na nalalapit na nga yung kanyang birthday, kaya talaga na-curious ako kung anong lagi niyang hinahanda tuwing birthday niya. Kaya pinabalik ko nga yung tito ko kung saan nga kaming lugar nga nagpunta para matanong nga yung bata kung ano nga ba talaga yung hinahanda niya tuwing kaarawan niya. At doon ko nga nalaman na parang normal na araw nga lang daw sa kanila yung birthday niya at talagang hindi talaga daw sila nakakapaghanda. Kaya sinabi ko nga doon sa tito ko na tanungin nga yung bata kung ano nga ba talaga yung gusto niya maging handa sa birthday niya o ano yung pangarap niya maging handa. Gusto ko po sa birthday ko, pansit, spaghetti, piniritong isda, fried chicken, burger, adobong manok, pancakes. Yun nga daw yung gusto niya maging handa sa kanyang kaarawan, kaya nilista ko na nga agad dyan at sinabi ko na lulutuin ko nga lahat yan dito sa Dream Kitchen ko at isusurprise ko siya. At dahil ngayong araw nga yung birthday niya, talagang inagahan ko nga talaga yung gising para maluto ko nga lahat ngayong mga gusto niyang maging handa. At nauna ko na nga maluto yung nasa unang listahan, ito nga yung pansit at talagang ginawa ko nga na hindi basta-bastang pansit at talagang dinamihan ko nga talaga ng mga sahog. At ngayon naman ang niluluto ko naman yung nasa pangalawang listahan, yung spaghetti, at talagang niluluto ko nga na nga lang itong sauce kasi ngayong pasta ay napakuluan ko na nga kanina. At pagkatapos nga sa spaghetti sauce, magluluto naman nga ako dito ng adobong manok. At habang isa-isa ko nga niluluto nga yung pangarap niya nga maging handa sa kanyang birthday, talagang na-excite na nga ako sa magiging reaction niya. Kasi nung bata nga rin ako, talagang meron din ako mga pangarap nga na maging handa tuwing birthday ko, kaso hindi nga natutupad kasi talagang walang budget. Kaya sigurado ako na sobrang matutuwa nga yung iso-surprise nga natin kasi yung mga pangarap or gusto niya maging handa ngayong birthday niya ay talagang matutupad. At dahil natapos na nga ako magluto nga ng napakasarap nga na adobo, ang lulutuin ko naman nga ngayon ay fried chicken. Pagkatapos ko nga makot nga itong mga minarinate nga natin ng 24 hours ka ng mga manok, ay agad-agad ko na nga silang pinagpiprito. At hindi nga lang talaga basta-basta fried chicken nga to kasi makakasigurado nga ako na talagang napakasarap nito. Madali ko rin naman nga naprito nga lahat nga ng fried chicken, kaya kinuha ko na nga itong mga isda nga natin at hindi nga lang basta-basta tong isda kasi mga higanting isda nga itong mga to. At sa lahat nga ng gusto niya nga maging handa ngayong birthday niya, talagang dito talaga ako sobrang natouch yung sinabi niya na gusto niya nga talaga ng pritong isda. Hindi mo nga kasi karaniwan na makikita nga ang pritong isda kapag nga may mga birthday yan, na talagang dito nga talaga ako sobrang natuwa. Kaya sabi ko na hindi nga lang basta-bastang isda yung ipiprito ko, gusto ko nga mga higanting ang isda. Pero natapos ko na nga lutuin nga yung mga kailangan lutuin dito sa Dream Kitchen, eh dali-dali ko na nga kinuha tong higanti ko nga na bilao para mailagay ko na nga yung mga naluto ko. Inuna ko na nga ilagay dito sa ating higanting bilao itong ating pansit overload. Kaya tinawag ko nga itong pansit overload dahil nga napakarami ko nga ditong ilalagay nga ng mga sahog. At pagkatapos ko nga may ilagay nga itong pansit overload nga natin, sinunod ko na nga rin ilagay nga itong mga masasarap nating fried chicken. At sobrang natutuwa nga ako dito sa higanti ko nga bilao kasi talagang kasyang-kasya nga sa kanya yung mga pinagluluto ko nga na handa. At pagkatapos ko nga may ilagay nga yung spaghetti, sinunod ko na nga rin ilagay dito itong mga higanti nga nating isda at ito nga ang adobo. At isa nga sa na-request niya na maging handa nga ngayong birthday niya ay burger, kaya sinabi ko na hindi rin basta-bastang burger ang gagawin nga natin at ito nga giant burger yung gagawin ko. Pinahiran ko nga muna ng mayonnaise nga yung pinakailalim, tapos nilagay ko na nga rin itong higanti nga nating beef patties, tapos nilagyan ko na nga rin ng lettuce. Naglagay nga rin ako dito ng mga pritong itlog, ng cucumber, ng kamatis, ng sibuyas, tapos nilagyan ko nga rin ito ng cheese. At hindi nga kompleto nga ang burger kung wala nga ang fries, kaya pinalibutan ko nga rin siya dito ng french fries. Kinuha ko na nga rin itong pinagawa ko nga na cake para kompleto na nga talaga yung nasa listahan natin. At dahil kompleto na nga yung mga handa, dali-dali na nga ako pumunta nga sa bahay nga kung saan nga natin iso-surprise nga yung bata na si Romel. At sakto-sakto nga kasi wala pa nga dito sa bahay nila si Romel kasi pumasok nga daw sa eskwelahan at hindi pa nga umuuwi. At dahil wala pa nga yung iso-surprise nga natin, kaya nakapaglagay pa nga kami dito ng onting lobo para nga talagang birthday na birthday. At sakto nga rin kasi nandito na nga rin yung mga kaibigan nga ni Romel na imbitado nga sa kanyang birthday party. At maya-maya nga lang din dumating na nga si Romel, kaya dali-dali nga ako pumunta nga sa sasakyan para nga kunin nga yung kanyang susuotin. Hindi niya pa nga nakikita sa mga oras nga na yun yung mga handa nga na sinabi niya na gusto niyang maging handa nga yung birthday niya. Kaya habang nandito nga kami sa loob nga ng bahay nga nila, pinabuksan ko nga muna sa kanya itong mga dala ko nga nasusuotin niyang sapatos at itong mga damit at short. At doon nakapagpalit na nga siya, talaga sobrang nga ako natuwa kasi bagay na bagay nga sa kanya itong mga nabili ko. Kaya nung ready na nga siya, agad-agad na nga kami lumabas at talaga laking gulat niya nga nung nakita niya nga itong mga nasa bilao ko. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, agad-agad ko na nga sinindihan nga itong kandila nga ng cake para makapag-umpisa na nga siya makapag-wish. Yehey! Oblo, ano mo nang wish mo? Makapagtapos sa pag-aaral. Oh, very good. Oblo! Yay!
At pagkatapos niya nga makapag-wish, sinabi ko nga na kunin niya na nga kung ano nga yung mga gusto niya nga dyan kainin. Kaso nahihiya nga siya, kaya ako na nga yung kumukuha. Maya-maya nga lang din nag-usap nga kami at talagang tinanong ko nga siya kung ano nga ba yung mga pangarap niya pag nakapagtapos siya ng pag-aaral. At talagang gusto niya nga daw maging sundalo. Sabi mo kanina, anong wish mo ulit? Makapagtapos ng pag-aaral. So hindi lang yan ang gift ko sa'yo. Dahil talagang gusto mo makapagtapos ng pag-aaral, ako na magpapaaral sa'yo. Ako na po magpapaaral kay Romel. Ako na pong bahala sa mga bayarin niya sa school, sa mga kailangan niya po sa pag-aaral, baon. Ako nang bahala, Romel. Ang gagawin mo na lang ay pumasok. Amazing! No? Kaya magsipag ka na magsipag. Suportahan kita para makapagtapos ka sa pag-aaral mo. Okay ba yan? At yun nga talaga yung special gift ko nga para sa kanya kung ano nga yung i-wish niya kapag binlow niya yung candle sa cake. Talagang tutuparin ko. At talaga sobrang nga nakakatabangan ng puso kasi imbis nga ng mga material nga ng mga gamit yung i-wish niya para talaga magkaroon siya talagang yung wish niya yung makapagtapos ng pag-aaral. At sobrang bait nga rin ng family nga ni Romel kasi talaga shinare nga nila yung mga handangan na niluto ko para nga sa kaarawan ni Romel. Amazing!